Good day, everyone. My name is Maria Grace G. Miranda, and our topic for today is the Marlon Clinical Multi-Axial Inventory, or the MCMI. This is originated by Theodore Marlon, and he was died last 2014 at the age of 85 years old. And American psychologist siya, and mahilig siya sa mga personality disorders. So dahil sa pagkahilig niya sa mga ito, is doon siya nakagawa ng mga diagnostic or inventories sa mga personalities. Yan. Si Tudor Mylan, meron siyang tinatawag na evolutionary theory na ay nasa pagsa-search ko, parang same lang daw siya kay Charles Darwin na adaptation and the survival. So meron siyang three polarities: existence, adaptation, and the replication. So sa existence, ito yung sinasabi na survival strategy. Meron siyang pleasure at saka pain. Itong sa pleasure, life enhancing, ito yung mga bagay na ginagawa natin sa mga para sa mga pleasures natin, para sa mga gusto natin. Bakit ba tayo nagtatrabaho? Bakit ba tayo nagma-masters ngayon? Ano siya? Then the pain or life sustaining. Ito yung para kanino ka bumabangon. Ganun siya. So, ito yung mga difficult situation, whether to face it or avoid it. Parang paano mo ba i-handle yung bagay na to, parang katulad ngayon, sa panahon natin ngayon ng COVID. Kumbaga, mm, sa panahon na to, parang kailangan natin i-adapt yung new normal. Kasi kailangan pa rin kasi natin magtrabaho para sa mga daily needs natin, sa mga pangangailangan natin. And adaptation, exchange of energy and its environment, meron siyang passive and active. So si passive, accommodating, ito yung inner environment, you will try to adapt. Ito yung receptive ka sa environment mo. And si active naman, modifying, you change the environment according how you like it. So si replication, personality well adapted to their environment. Meron siyang self, whether it's your egocentric or the other independent, or you are carrying or socializing to your environment. Then what does the MCMI measures? The MCMI measure is a psychological assessment tool intended to provide information of the personality traits and psychopathology. Well, ayon sa pag-research ko, hindi pwede rin siya gamitin for the psycho for the treatment plan for the psychotherapy. Pwede rin for the forensics, for the criminal trials and in child custody. Pwede rin sa neuropsychological assessment or evaluation for the cognitive ability of the individual, and pwede rin for the marriage counseling or the couple therapy to assess na rin to assess their personality traits ng both parties. Then the MCM and the MCMI brief story. So yung unang MCMI is nag-start noong 1969 pero na-publish noong 1977. Noong 1969 kasi nagsulat si Theodore Marlon ng Modern Psychopathology, which is nakatulong to sa pagsulat ng dissertation ng mga estudyante niya. So dito nagsimula yung pag-construct niya ng inventory. Ito nga yung first version niya. And na-publish noong 1977, then meron siyang 11 personality scales. So the MCMI-2, 1987. So every na nagre-revise si DSM ng every nagre-revision si DSM, nagre-revise din si Tudor ng kanyang mga inventories. So yeah. Dahil nag-revise at naging DSM 3R, naglabas din siya ng revision yung MCMI-2. So from 11 personality,
nagkaroon ng 13 personality with additional of antisocial aggressive scale at saka masochistic scale. Then MCMI-3 noong 1994. Dito din naman nag-revise si DSM, dito nalabas yung DSM-4. So from 13 personality scale, dito naman naging 14 personality scale. Nadagdagan yung scale ng PTSD. Then yung latest ngayon until now is the DSM-4, published in 2015. Then, of course, associated siya sa DSM-5. Then current scale, overall, meron siyang 30 scales, 25 for clinical scales, and 5 validity scales. Itong 25 na to, 15 for personality scales, and 10 for the clinical symptoms. So, ito siya. Personality scales. Yan. Then, actually, chinek ko siya. Sabi ko, tingnan nga natin kung nandito yung lahat ng clusters since personality scales nga. So, nandyan naman siya lahat ng cluster A, B, C. So, nandyan sila. Then, according din, si MCMI-4, nire-recommend niya na unahin natin sa pag-interpret itong mga severe personality pathology ng personality scale. Tsaka itong clinical syndrome ng clinical syndrome scale. Bakit? Kasi dito daw, kasi in that way daw, maa-associate daw natin itong mga patterns and clinical syndromes kung bakit mataas yung severe personality na yun sa client. Kumbaga, ito yung mga manifestations sa kliyente natin or sa patient. And the Grossman Pacing Scale, ito rin, isa rin siya sa mga bago sa MCMI-4. Ginawa siya para matulungan yung clinician na ma-identify ano ba yung mga highest pacing scale at lower pacing scale ng kliyente natin for their easily reference. So ito yung example niya. And this is the raw score. Kaya siya merong mga percentage-based rate kasi ang raw score sabi psych assessment natin is meaningless unless i-convert natin siya. Then the scoring system. Yan. Ang base rate niya, 60 to 74, normal pa daw. Likely presence of traits, some may be problematic, still range, style range. Kumbaga, present yung traits na yon, pero manageable pa. Then 75 to 84, abnormal trait level, more defined dysfunction possible, or medyo dysfunction na siya siguro sa mga daily, sa mga in her daily life. And 85 pataas, ito na yung clinical disorder range or impairing level. And interpretation. According sa mga nabasa ko, most likely ang ginagamit na nila is yung digital, computerized, ang gamit na nila is computerized na testing. Of course, pwede rin naman yung pencil and paper test. Kasi ang kinaganda lang kasi pag digital, after magsagot ni client or patient, is makukuha mo na agad yung sagot. Then, gagawa ka na lang ng PTR and gagawa ka na lang ng written report for the interpretation. And validity scale, meron siyang disclosure scale, desirability scale, and debasement. Itong si disclosure scale, ito yung parang medyo retentive pa silang sagutan ng tama yung test. So, yun, na-identify din siya ng MCMI-4. Then, this desirability, okay, sige, para matapos lang to exam na to. Desirability scale na nakikita rin niya. Then, yung debasement, yung puro negative ang sinasagot mo. Para kunyari, mag-manifest sa'yo yung disorder na yun or psychopathology. Then,
Then random response indicator. The validity scales contain a number of improbable items which may indicate questionable results if inverse. The inconsistent scale of the W detect the difference in response and fears. Kumbaga parang in the test, sa test na to, merong mga paulit-ulit na item. So, makikita yung consistency sa mga sagot mong item na yun. And yun lang, thank you. And also, sa written report, nag-attach ako ng sample interpretative written report ni MCMI report since medyo mahirap kasi humanap ng sample test and puro manuals lang. Thank you.